Sinuma ko po ang recovery, mga kagandang buhay ng mga biyahe. At nais ko lang po magpaabot ng konti ring sidelight para po alam din ninyo po yung nangyayari sa business natin na livestock buying for slaughter. So bilang po keeper at lagi pong nakaantabay po ako dito sa aming business na livestock buying for slaughter, alam ko po ang kinikita ng ating mga katuwang sa pamimili. So, dito po nakita ko, medyo time check po natin mga kagandang buhay is 8:45. At Okay. inakarga na po siguro yung ating 14 po na nabili. Dito po sa truck ni Sir Ali. Yan natin kung saan yung mga kabiyahe natin. Mukhang kanina pa po ako sa kotse. At hindi pa po sila pumapasok. Ito yung trabaho ni Sir Ali, bumibili din ng kalabaw pag may mura. Tapos si antog-antog. Nako, makakabili yata Sir Ali ng kalabaw. Ito po. Antog-antog yan. Buy and sell. Tapos meron siyang truck. Buffalo Soldiers. Na merong mga komprador na walang truck, sa kanya po kinakarga. At magbabayad lamang po sa kanya. So, wala tayong driver. Ito yung mga baka natin, kakarga natin sa kanya. At kung hindi po kasya, magkakarga tayo sa iba. Yan. Dong, mukhang marami silang kapangarga, Dong. Baka di kasya yung ate 15. This is size amin? Oh. Hindi kakasya sa truck nyo? Okay lang, okay lang. Kakasya? Oh. Kakasya po, so kargado sila. Ayan. Ito kay Nalon. Naka 16 pala tayo, ano? Isa lang kay kabiyahing Winnie. Isa lang. So, ayan, ayan. Sana makarga lahat ni Sir Ali. Ni Boss Ali ang ating mga baka. Dahil nasa 15 pala ito. This is size? Okay. Saan na kaya ang team? Ito po mga kagandang buhay, oh. Ang daming malalaki. Ito nabili ni Kiloy. Ang daming malalaki. Tingnan nyo, ang gaganda. Ang gaganda ng mga baka malalaki na nabili nila. Yan. Yan. Presenting the cow. Dito po sa bakong. Laki. Ito. Yan. Yan. Yan ang mga baka na napili nila. Yan po, ang mga baka po na nabili ng ibang mga komprador. Halaki. Sa atin, mga medium sizes lang. Sa kanila, mga 100,000 yung mga bili nila. Halaki, piling-pili. Piling-pili po yung mga nabili nilang baka. Ayan, yung Holstein, nabili din nila. Mahal naman ang kuha ng kilo sa kanila eh. Yan. Malalaking baka, mahal din ang kuha ng kilo. Yan po yung mga baka na nabili nila. Sabi. Hanggang doon pa, oh. Oh. Hanggang doon pa.
Laki. Yan po ang mga bakang bakong. Yan atin, mga medium sizes. Ah, kuyog ka? Sige Walang sweldo ha? Ikuha nila oh. Per kilo to bilhin niyo dong? Mata-mata. Oo, mata-mata. Mata-mata po, dumaan sila. Magkano kayang kuha nila nito? Kasi kanina parang nasa 115k ito eh. Ah, kay Jorcel ito. Si Jorcel nakakuha. Ahan. Piling-pili ang mga baka. Para ganun lang. Mag-loading na sila oh. Loading time. May mga kalabaw din. Oh. Kalabaw, matataba. Taba, mga kalabaw. Laki. Ano po mga kaganang buhay. Kasi ang malaking baka, malang presyo. Kaya yung ibang mga komprador dito, ang gusto ng mga suki nila malalaki. Pero mataas din ang kuha sa karne. Pero yung iba namang taga-katay, gusto malaki pero mura ang kuha sa karne. Hindi ka talaga makakabili ng malalaki pag hindi taasan ang presyo sa karne. Yan na. Wala na. Ilan na lang. So, siguro doon sa kabila ang ating mga ka-teammates. Tumitingin-tingin pa ng mga pang-alagain natin. Kasi sa negosyo, para maging successful at makabawi po sa gastos, kailangan marami tayong dadaanan para kumita. Alagain, pangkatay, antog-antog, bilhin natin tsaka ibenta rin. Marami tayong dadaanan para makabawi po ng mga expenses natin. Tingnan natin kung nasaan na. Doon pa yata sa kabila. Dito, nakita natin yung ating ka-teammates. Nagkikipag-chika-chikahan. Si Sir Ali, nagbabayad. Beng Roger, di pa tayo uwi? Ha? So, meron pa hindi tayo nabayaran? Meron pa, kanina pa. Kaninong baka yun, hindi nabayaran? Baka nabayaran na yun? Wala pa. Tapi lang. Binilang mo ba yung pera mo? Baka nabayaran na yun, umuwi na yun. Alam niya kung sino yun? Okay ka, Biyang Winnie. Magkano yung nabili mo? Ay, isa lang nabili ni Kabiyang Winnie. Magkano ang halaga na nabili mo ngayon? 43,500 plus 200? Oh, para sa hawiring. So, kumain ka na? Oh, kasi sabi ni Kabiyang Winnie, wala daw siya mabili kahit isa, walang kain-kain daw. After niya makabili kahit isa, pwede nang kumain. Ilan lahat nabili mo, biyahe? Ilan lahat nabili mo? 5. 2 pang katay. Oh, peace. Sabi ni Kabiyang Roger, peace. Si Boss Ali ang yayaman dito, sigurado. Marami tayong karga sa kanya, magbabayad tayo, tapos sumiram pa tayong pera sa kanya, tutubuan ang pera. Yan po mga kaganaboy. Kanya-kanya nga pong negosyo eh, kanya-kanya pong diskarte para po kumita. Di ba kabiyahe? Oo.
Bakit kayo nagtitiwala sa atin si Boss Ali, no? Takbuhan na kaya natin yung utang natin sa kanya. Okay na. Mga taong totoong tuwa na to. Baka wala na yun. Baka nakalimutan na niya na nagbenta siya ng baka sa'yo. Hindi niya binigay ang credential sa'yo? Wala pang credential? Baka umuwi. Ano yan? Baka pumunta pa yun sa pangalawang bahay niya. Baka may binabahay sa dito sa Bakong. Oh, malamang, Gabeng Roger. Malamang nagtago pa yun sa ikalawang bahay niya. Sa Station 2. Buti na lang itong mga ka-teammates natin. Ah, ito na siya? Kuha mo na yung mask ko. Kuha mo mask. Kung kilala ka na mo. Kuha mo mask ba? Boss, kanina pa, 2 oras na yung hanap namin sa'yo. Saan ka galing? Ha? Patalay, dugay kayo. Asan ka? Sino ba kapatalay? Dugay kayo may Ah, akala namin nasa Station 2 ka na. Po siya mga kagandang buhay. Uwi na sana kami. Patalay man yan. Oh, na-delay kami. Naintay sa'yo 2 oras na. Oh, no! Yan po. Ito pala yung nabilhan ni Master Joel. Yan na. Sabi namin, uwi na kami. Oh, no! Hayaan na namin ikaw maghanap sa amin. Okay, sa opisina daw na-delay. Akala namin may bahay ka pang iba dito inuuwian eh. Ah, hindi? Isa lang bahay mo? Isa lang? Shaton lang daw ang bahay niya. Wala kang bahay dito sa Bakong? Kasi tagal namin naghintay sa'yo eh. Joke lang yan ha? Ha? Sabi namin saan na kaya yung binilan mo ng 54K? Baka may bahay ditong bago yun sa Bakong. Oo, taga Shaton pala siya. Yun na bahay mo, sigurado? Okay, maganda yung maliwanag. Naghintay kami 2 oras eh. Hulat kinamon ikaw. Patalay man dito niya. Oo. Pag na mangisog puto ha. Oo. Layasan na sana namin ikaw eh. So hintay lang kami. Okay, salamat kayo dong. Okay. Uwi na tayo, Master. Oh. Uwi na po kami, mga kagandang buhay. Ilan lahat, Master? 16? 15. Okay. Sige. Ano, ang dami din oh. Doon pa oh. Binalit na na. Okay. May iba na may-ari. So, uwi na po ang team, mga kagandang buhay. At dito po natapos ang aming pamimili dito sa Bakong. Oh, ano yan? Laki. Mga baka, laki din ang presyo. So, yan na. Kami po'y sakay na ng aming tura-tura. Ang aming pong Hilux na luma, pero marangkada pa po sa biyahe. Napapakinabangan pa. And that's it. So, okay na lahat, kabiyahe, ang mga credentials. Nakuha na natin lahat, Lon. Nakuha na natin lahat. Okay na. So, sige, pasakayin mo muna sila. Si kabiyahe, Winnie! Mga bag niya, butas likod. Sus. Butan daw sa likod ng mga bag. Mga bag. Kasi, ano tayo, gutok tayo. Brother! Balik Oh. din na. Balik pa. Oh, balik pa, brother. Balik pa kami. May salakyan. Ha? Tingbalan Desember ah. Bayad po sa... 50 meg. Pwede na? Sa parking. Basta sunod, wala na ko ibalera na. Okay. Naka-advance na may busing ha. Naka-advance na. Ito na mga bag. Ano na? Mga bag na Okay, ko ito dyan. na tayo. Ang bag na ko dyan, no? Nadya lang. Daw awalon. Dara mo dara. Kaya pa minang, kunara di sulod. Antay ni boss.
Ang sabi, kung may sulod. Sikapin mo yung mga kargada dyan. Mga kargada ni Kabiyang Winnie nung nadisgrasya yung truck. Sinabihan siya ng kapitan na may kargada daw siya sa bag. Pero ang totoo, Kabiyang Winnie, milyones ang laman ng bag mo. Akala nila baril? Okay na. Oo. Nandyan? Sabi mo, sige, tingnan niyo yung bag ko, mawala ang mga milyon ko dyan. Grabe talaga. Grabe talaga si Kabiyang Winnie, ha. Mga milyon. Adlok sila mo ikap ato daw kay asam sila 1 million. Adlok, kay mawala imong milyones. Di ba po, mga kaganang buhay? Master natin, ano pa yan? Dahan-dahan na kabiyahe, parang madali yung buhay natin pag ikaw driver. Huwag kang ganyan, kabiyahe. Ang buhay natin na isa lang, hindi pwedeng biro-biruin. Oo. Hindi pwedeng magbiro sa driving dahil di na natin maibalik. Pagka nakadisgrasya tayo. Dandahan tayo, dandahan. Dahan bigla, ha? Sinalon maya-maya, dalawang kamay na yan ang nahawak sa kwan. Ayan po ang team natin. Si Kabiyang Winnie, anong balak mo yung kabiyahing Winnie? Suma nga sana siya noong nakaraan, may 62 pa daw akong balance kanya. Ganun ba? Mayroon siya, binigyan ko siya 45 mil, kusama ka doon na isa. Dito sa babaw na. Hindi naman po siya masama ko noon, layo na. Sige, sumahin ko mamaya pagdating. Kabiyang Winnie. Kunin mo yung 45,000 lang. Kunin mo sa kanya 45,000 mo na. Sumahin ko ang pamimili ni Kabiyang Winnie. Sunod ka dito, Wen? Basta may Sunod ka, sunod? Basta may 45 ko na. Pero hindi yan madali-dali, Kabiyang Winnie, ha, na hintayin mo ako matapos pagsuma. O dapat bukas. Kasi pagdating doon, natulog-tulog pa ako ng kunti. Bukas talaga na matatapos hanggang gabi. Hindi basta-basta yan kasi tinitrace ko pa yan. Hindi pwede. Inaano ko talaga yan. Kailangan bigyan mo ako ng panahon para... Kasi nga hindi ko nasuma yan, nagbakasyon ang mga anak ko. Kasama ako, kaya di natin nasuma. Pero sumahin natin yan. Kailangan di magbaligtad. Sabi ni Master Joel, may nagbaligtad daw eh. Oh no! Napunta sa kanya yung maliit ang kilo, sa'yo daw malaki ang kilo. Oh no! Baligtad daw. Akin yun, kaya nalogi. Di balik kay Kabiyahing Roger, pag nakabili siya ng mahal, sabihin na lang niyang, yung 6 na yun na laki kinita ko, sumahin mo para mabos-bosan yung ano ko. Sabihin naman niya na libre na lang ang pamasahe, kasi sa kanya naman ang truck. Walang hiya talaga. Di ba may 6 ako pinakatay puro panalo? Ewan ko lang, Yung tingnan 5-9 natin. na nabili ko, 5-9. Sa ano bang ano yun? Sa anong biyahe yun? Yung hindi pa biyahe nasuma? Lahat yan ang nasuma ko na ay may ano yan, may saktong Yung recovery. Sa ano yun, Lon? Sa anong, ano yun? Mukhang hindi ko pa nasuma kabiyahe. Bukos, Len. Oo. Bukos ka dyan. Wala. So ayan po ha. Gusto ko. Hello po mga kagandang buhay. Nakapagpahinga-hinga na po ng konti dito po sa aming kwarto, mga kagandang buhay. Mahirap talaga at nakakapagod ang biyahe. Galing po kami ng Bakong Stockyard at na-stress pa po ako mga kagandang buhay dahil wala po kaming dalang driver. So si Kabiyahing Roger po ang nagpuyat, tapos si Kabiyahing Roger po ulit yung nag-drive papunta po dito sa base namin sa Gihulngan. So, bantay po ako ng bantay sa mata niya. Kasi nga, pumipikit-pikit na po. At kailangan ko po siyang kausapin the whole trip. O ilang oras din yon. So, ako po yung napagod. Siyempre, mahirap. Mahirap po yung binabantayan mo yung driver natin na di makatulog sa biyahe. So, yun po ang lagi kong pinapaalala sa mga kasamahan, sa mga trip namin papunta po ng Luzon, sa Catayan, o dito po sa mga stockyard na kailangan po talaga huwag matulog ang lahat. Kailangan may magbabantay sa driver na maging aware po mga kagandang buhay sa nangyayari sa daan. So, pero si Kabiyang Nalon talaga mabilis pong makatulog. So, most of the time, pagkasama po ako po ang laging gising. Sinuma ko po ang recovery, mga kagandang buhay ng mga biyahe. At nais ko lang po magpaabot ng konti ring sidelight para po alam din ninyo po yung nangyayari sa
business natin na livestock buying for slaughter. So, bilang po keeper, at lagi pong nakaantabay po ako dito sa aming business na livestock buying for slaughter, alam ko po ang kinikita ng ating mga katuwang sa pamimili. So, dito po nakita ko, medyo mahina po ang kita namin. No, lalong-lalo na po yung ating mga taga-sipat, Master Jewel, Kabiyahing Winnie, and Kabiyahing Nalon. Kasi of course, yung lagi po naming nire-recover talaga yung gastusin sa biyahe para po mapanatili na ma-cover up lahat ng mga expenses, yung mga pinapagawa lagi sa ating truck, lalo na po yung mga driver natin, kung ano mga diferensya ng truck, talaga pong hindi natin pinapabayaan. Pinalitan natin yung stainless, yung mga sidings, pinagawa po natin yan. And then yung mga gulong natin, binabatayan po natin yan, yung mga brake, at saka kung ano-ano man po na tinutugon natin sa ating truck para po iwas disgrasya. So, minsan, mga kagandang buhay, ang amin pong recovery, hindi po namin nare-reach talaga yung 7,000 per head. Minsan, 4,000 lang, minsan 5,000 lang, bumabawi na lang po kami sa backload namin. At saka, sabi ko nga, lagi ko nga sinasabi sa inyo na ang negosyo natin, dapat marami kang daanan para makasurvive. So, pinasok na rin po namin yung pag-deliver ng mga alagain. So, malaki rin pong impact yon sa kita natin. So, of course, negosyo po ito, dapat kikita talaga po. So, paano naman po ang ating mga katuwang sa pamimili? Kasi napakalaki din po ang kanilang papel. So, marami pong nagsasabi na pinapayaman lang daw kami ng aming mga katuwang. Kami lang daw ang kumikita. Nagbibigay po tayo ng konsiderasyon, mga kagandang buhay. So, halimbawa, sinalon dito, nakita natin, medyo mahina po talaga yung recovery ng kanyang pamimili. Si Kabiyahing Winnie sa bundok po namimili, ayos po si Kabiyahing Winnie. At saka sinalon po yung pinaka-pioneer sa lahat. Siya po yung talagang unang-unang pinagkatiwalaan namin dito. So nakita ko po dito, si Master naman po ay kumita, si Winnie naman po ay kumita. So tutulungan natin yung pinaka hindi kumita para po mabuhay yung kanilang pamilya. Kasi yung mga driver natin may fixed income yan sila. May sweldo yan sila everyday. So, yung mga taga-sipat natin at katuwang po sa pamimili, kagaya ni Nalon, Master Joel at Winnie, ay nakadepende po ang kita nila sa recovery po ng pamimili nila. So, nakita natin dito si Nalon, mukhang wala pong maiuwi. Wala pong maiuwi. Kasi nga, syempre, struggle din po, Kabiyahing Roger, nag-struggle po ang buong team para po makasobra. Para po may maiuwi din sa pamilya. Actually po si Kabiyahing Roger, sa ika-14th truck namin, mga kagandang buhay, si Kabiyahing Roger po ay natalo. Ayan. 14th truck. Si Master Joel po ay tumubo, si Nalon po ay hindi tumubo. Dito sa 14th truck. Sa 15th truck naman po, si Winnie tumubo pa rin. Si Nalon, wala pa rin po. Tabla-tabla si Nalon, minsan lugi pa. So, ang malala po dito, 9 heads ni Nalon, lugi siya. Lugi siya ng 4-8. 4-8 po ang lugi namin. So, hatiin pa po namin yung lugi na yon. Tapos, si Kabiyahing Roger naman, ito ang malala. Kasi siya ang pinakamaraming nabili dito eh. May ilan ito, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 heads. 31 heads po. Tapos nakabili ng malalaki, na lugi. All in all po, ang lugi ni Kabiyahing Roger sa 31 heads niya is 44,980. Ayan. May mga panalo, may talo. Ganun po. Tapos dito po sa 16th truck, mga kagandang buhay, medyo talo pa rin po ang pamimili ni Nalon dito. Ayan, ang importante po kasi yung makasurvive po tayo sa mga gastusin natin. So ang tanong, paano naman mabuhay ni Nalon ang kanilang pamilya?
Kaya, good thing, meron po akong YouTube channel. So, kayo pong mga manunood ko, binibigyan niyo po ako ng sahod. Bibigyan po natin si Nalon. Kasi may mga consideration naman po tayo, di ba? Kakagandang buhay. Isa nga pong consideration doon, binigyan po natin ng tindahan si Nalon. Medyo malaki din po ang puhunan noon. Siguro pati yung paggawa, mga nasa 300,000, di ba? So, bibigyan ko po si Nalon ng maraming stock na bigas, at least mga bawat biyahe po, makapagpadala tayo ng mga 30 bags sa kanya. So, kung tutubo siya doon na kahit 100 lang, meron na rin po siyang 3,000 doon. Kung 100 lang. Tapos, bibigyan natin siya ng feeds, tapos yung mga groceries, tapos, meron po akong mga refrigerator doon. Actually, ang ref po talagang mahal. So, meron po akong mga segunda madon doon na mga tinulungan ko rin yung mga pinsan ko dati. Tapos, nag-stop na sila, kunin natin yun. Kasi, lipat natin kay Nalon. Para di na siya bibili ng mga pampalamig sa drinks niya, ice, magninegosyo siya ng ice, pwede niyang i-deliver po doon sa lungsod. Tapos magbibenta siya ng hotdog, mag-iihaw-ihaw, lahat na po ng strategy, tuturuan po natin si Nalon. Yan po ang naging reward niya dahil po sa naging loyal siya dito. Kaya dapat po, wag niya pong sirain talaga yung tiwala namin sa kanya. Kasi yung tiwala, matagal mo pong pinuput up, ang bilis lang pong masira kapag hindi po naging maingat, mga kagandang buhay. Kaya sa mga tao dyan nagsasabi, lugi talaga. Nag-i-stay yung tao natin, basta po nabubuhay nila yung pamilya nila. Yan. At saka ang sabi nga ng iba, napaka-blessed daw ni Nalon. Of course, napaka-blessed din namin sa kanya. Ganun lang po talaga ang tao. No man is an island. Hindi po nagsasucess yung buhay ng isang tao kung wala pong tulong ng iba. Di ba? So, this month po, ang sahod ko sa YouTube ay nasa 40. Nasa mahigit 40 lang kukunan ng tax. Kahit makalinis lang tayo ng 40, bibigyan po natin ng sweldo yung ating editor. Kasi hindi rin naman po mura yung sweldo sa editor. Depende rin po sa kita namin. So, bibigyan ko po si Nalon dito ng 10K po, mga kagandang buhay, para pambili niya ng pagkain sa pamilya niya, ganyan. Binibigyan po namin yan. Kapag kahit lugi po yung baka minsan bawi naman sa panalo. Kaya, ang strong bond po talaga namin dito sa trabaho na to, kailangan talaga nagsisimula po sa konsiderasyon para makapagpatuloy. Hindi po yung makasarili ka, na sarili mo lang talaga iniisip mo. Kasi, alimbawa, may problema si Cass, ganyan, tulungan din natin. Kung sino po ang napupusuan natin. So, kaya kung nakita ninyo po na ang inyo pong employer o ang inyo pong amo ay makonsiderasyon, dapat suklian natin yon para more blessings pa ang maibigay sa inyo, di ba? Kailangan maging matibay ang team, kailangan magtulungan ang team, at hindi tayo greedy, mga kagandang buhay. Kaya pinagmamabutihan ng ating mga tao ang pamimili, ang pagsuporta sa team natin, dahil hindi naman sila lugi, diba? Pero hindi lang natin masabay-sabay. Kailangan isa-isa lang, halimbawa maging stable na si Nalon, dito naman tayo pupuko sa kabila. Kaya huwag pong magtampo rin ang iba. Kasi lahat-lahat po ay may kanya-kanyang oras, diba? Kahit nga sa kamatayan, may oras, diba? Ng buhay. Sa pag-asenso, maghintay ka lang. Kasi darating talaga ang para sa'yo. Darating talaga ang angkop at tamang asenso para sa'yo. Kaya patuloy lang po magsipag at magsipag. So, nung pinagawan ko ng tindahan si Nalon, ay sabi ng iba, ang takal naman, bago lagyan ng laman. Kasi hindi naman po kami nagmamadali. Kaya sabi ko nga, mas magandang ang bawat negosyo ay maiging pinagpaplanuhan. Kaya para po, pagka nandyan na yan, bongga yan. So, ito po ang bibigay natin, mga kagandang buhay. Sana matuwa nito si Nalon. Bigay natin sa kanya mamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, ito po
ang ibibigay natin sa kanya mamaya. Mga kagandang buhay. Kaya thank you so much po sa mga nagsusuporta. Ika nga po, may kasabihan na bago ka tumulong sa iba, no, tulungan mo po muna yung sabakuran mo. Kasi kailangan maging maganda kang halimbawa at totoo po yung mga ginagawa natin. Kasi kung ano lang, pa-showy-showy lang ganyan, ay sakto lang yan mga kagandang buhay, yung showy-showy na yan, sakto lang yan sa isang transaksyon. Pero kung tunay talaga ang iyong pagtulong po, kahit po sa pag-display, kahit po sa diskarte sa presyuhan, sa mga sabitan doon, inano namin, sinet up namin yung store ni Nalon, ay tuloy-tuloy po yung suporta natin. Kahit nag-mapping din po kami kung saan yung makakakuha kami ng mga inom na mura, mga grocery na mura, kasi sabi ko sa kanila, mas magandang dito na lang bumili sa lungsod nila. Kasi malayo pa kung doon ang source po sa Aklan ng kanilang mga paninda. So, itayin natin si Nalon para maibigay po ito mga kagandang buhay.